We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ipatutupad ang truck ban sa Tabangao-Lobor Road mula March 27 hanggang 31, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi para maibsan ang traffic build-up sa lugar sa paggunita ng Holy Week ayon sa LGU. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, ayon sa TDRO, hindi nakikita yung malaking buhos ng mga truck sa lugar sa mga panahon na yan, lalo at naka-holiday mode na rin naman na daw yung karamihan. Daan-daang mga truck ang bumabagta sa Batangas-Tabangao-Lobor Road kada araw. Ang dami ng mga sasakyang yan sa pool sa ipatutupad na truck ban sa darating na March 27 hanggang 31, 2024. Epektibo raw ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Yun pong may gross weight na 3,800 na double tire, yun pong 6 gulong. And then yun pong ating mga trucks na 4 wheels na humihigit sa 4,000 ang timbang, yun po ay classified natin as trucks hanggang sa malalaking heavy equipment po. Pero mabibigyan daw ng exemption ang mga oil tanker na kumukuha ng langis sa lugar. Ang implementasyon ay para raw bigyang daan ang inaasahang buhos ng mga mamamasyal at pilgrim sa lugar. Naipatupad na rin daw ito noong nakaraang taon. Sikat na destinasyon ang bahaging ito sa Batangas City dahil sa mga beach resort. Daanan din siya patungong Lubo kung saan madami yung dumarayo na mga bakasyonista. And of course, nandun din yung ating Monte Maria na siyang kalimitang pinupuntahan ng ating mga kababayan. May magbabantay raw ng mga tauhan mula sa Transportation Development and Regulatory Office o TDRO. Naabisuhan na raw ng opisina ang mga trucker tungkol sa ipatutupad na truck ban. Yung Miyerkules Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay considered as holiday na naman, malamang naman po minimal lang yung may mga biyahe sa araw na iyon. Maggagayon man, posible raw harangin ng mga truck na magtatangkang bumiyahe. I-issuehan ng citation ticket ang driver at mapagmumulta pa. Ace, ang sabi ng TDRO, maglalagay sila ng signages doon sa Tabangao-Lobor Road para paalalahanan yung mga truckers sa lugar. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Hawak na ng pulisya ang 51 anyos na barangay kagawad sa Lipas City na sospek sa pamamaril sa 51 anyos na babae noong Sabado ng hapon sa barangay Pag-Ulingin West sa lungsod. Narecover din mula sa sospek ang isang kalibre 45 baril at 3 bala. Wala ring naipakitang kaukulang dokumento para sa hawak na baril ang sospek. Kaya bukod sa reklamong murder, naharap din siya sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahinga ng pahayag ang sospek na kasalukuyang nasa temporary custodial facility ng Lipas City Police. Patay ang isang rider at angkas nito nang sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa nakaparadang truck sa Tuy, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Pauwi na raw sana sa Dasmariñas City, Cavite ang dalawang lalaking magkaanak na mag-angkas nang sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang nakaparadang truck pasado alas 4 ng madaling araw kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng mga biktimang National Highway na sakop ng barangay Sabang, Tuy, Batangas nang mangyari ang insidente. Based dun sa investigation, lumalabas na under the influence of liquor yung driver at yung passenger. Bukod doon, yung overspeeding. Nadala pa raw ang mga ito sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Ayon sa pulisya, naiuwi na rin kahapon sa Cavite ang mga labi ng biktima. Hindi na rin naman umano nagsampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima laban sa truck driver. Nagkaroon sila ng amicable settlement. Nangako yung truck na magbibigay ng tulong at tinanggap naman ng pamilya at nagkaroon sila ng kasulatan na wala na silang habol sa isa't isa. Sa tala ng Tuwi PNP, ito na raw ang pangalawang insidente ng pagkabangga ng isang motorsiklo sa nakaparadang truck ngayong taon.
Paulit-ulit na paalala ng otoridad sa mga motorista, Hanggat maaari po, iwasan po natin magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan, lalo po't nakainom. Huwag po tayo magbiyahe ng puyat. Hanggat maaari, dapat po yung ating pag-iisip, pangangatawan ay nasa magandang kondisyon upang maiwasan po yung mga ganitong aksidente. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nagsagawa ng inspeksyon sa Batangas City Grand Terminal ang PNP, BFP at iba pang ahensya ng gobyerno ngayong araw, March 14. Ang police visibility sa naturang terminal paiigtingin para masawatamang umano'y mandurukot at nambubudol. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Karagdagang puwersa na magbabantay sa Batangas City Grand Terminal ang hiningi ng pamunuan nito sa Batangas City LGU. Isa yan sa naging laman ng pulong kanina sa pagitan nila at ng lokal na pamahalaan na bahagi ng paghahanda sa inaasahang exodus o buhos ng mga pasahero sa terminal. Magkakasamang umikot ang PNP, BFP, Philippine Red Cross, Traffic Management at iba pang sangay ng LGU sa terminal. Para sa kahandaan ng mga pasahero in case na po yung mga nanggagaling probinsya, nanggagaling Manila, maging safe po yung pagdating nila po dito sa Grand Terminal. And then yung oras po natin ng pag-duty, yung kanila pong deployment, mas pinaaga na po natin. Kaya sa mga susunod na araw, huwag na raw magulat kung mas maraming otoridad ang umiikot sa terminal. Lalo't may ilang kaso raw ng pandurukot ang naitala sa lugar noong nakaraang taon. Nasa 10 hanggang 20,000 pa naman ang inaasahang bilang ng pasahero rito sa darating na Holy Week. More or less mga 5 cases. At ang marami din po dito, imisa na bubudol, ganon. So ngayon naman, so far, wala na po kami report. Patuloy pa sa pagsasaayos ng sistema sa terminal sa ngayon. Sa susunod na araw, may pulong din ang terminal management sa mga bus operator at driver. Bili nilang wag mag-overcharge sa pamasahe. Bawal daw yan, base na rin sa utos ng LTFRB. Yan naman po ay LTO and LTFRB jurisdiction po talaga na magkaroon sila ng, ngayon naman so far sa aming pag-inspect, nasusunod naman po yan. Kung ano ang ipinatupad ng LTFRB, hindi yun pa rin. Masususpindi yung prangkisa namin. Yung magsasarili ko kayong dagdag ng pamasahe, bawal po yun. Magsasagawa rin daw ng surprise inspection ng iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga bus unit na bumabiyahe. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Daing ng ilang nagtitinda ng karne ng baboy sa Lipas City Public Market ang matumal na bentahan. Alamin yan sa report ni Denise Abante. 2 maliit na baboy na lang daw muna ang kinuha ng tinderang si Malu sa kanyang supplier. Sa tumal daw kasi ng bentahan ngayon, posibleng hindi pa nila maubos ang nakagawi ang 2 hanggang 3 malalaking baboy na pakatay. Pagkalugi raw sa negosyo ang posibleng kahinatnan sa mataas na presyo ng karning baboy at matumal na bentahan, kaya nagpapasalamat na lang daw siya sa kanyang mga suki na bumibili pa rin kahit mahal ang presyuhan. Pang-araw-araw naman talaga may sadyang mga suki na yung mga paninda nila. Yun lang ang aming Tapos yung mga ligaw-ligaw na lang, mga namimili. Tapos yung ibang suki mo naman na sa mga kakilala mo, tinetext mo na lang, baka o-order, di-deliver na lang yung mga tira-tira. Nananatili pa rin daw mataas ang presyo ng live weight ng baboy na siyang posibleng dahilan ng mataas na presyo sa merkado ayon sa pamunuan ng pamilihan. As of now, ang kuha nila sa live weight is 215 na. Siyempre, dadaan pa sa slaughter yan. Tsaka yung mga, yung transportation nila, other expenses pa. Siyempre yung sa feeds, mataas ngayon ang feeds. Na lahat ng, kasi imported yung mga feeds na ginagamit natin ngayon. Nagbabawas na rin daw ng pakatay ng baboy ang tenderong si Arnel dahil sa tumal ng benta. Kung minsan pang araw, ipinauutang na lang niya ang mga paninda para lamang mabenta. Naghahanap pa ibang customer para mabenta ang paninda. Pag lamang frozen, pinauutang minsan, ay di minsan, nire-reprocess, nilolongganisa, tinatapa po. Tumataas po. Sana'y wag na ulit tumaas pa ulit. Para po? Ma-afford po ng lahat. Ayon sa pamunuan ng pamilihan, walang nakikitang muling pagtaas pa sa presyo ng karning baboy sa mga susunod na araw. Sa tingin ko, sasabay na rin sila sa presyo na sa labas. Kasi alam niyo muna ng tao, ang hinahanap yung presyong mura. Hindi na siya ganun tataas. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Naisipagbawal ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagbebenta ng disposable vape products. Ang ilang gumagamit ng vape, hati ang reaksyon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Taong 2017 na magsimulang mag-vape ang 22 anyos na si Japs. Lumipat daw siya sa paggamit nito para iwasan ang paninigarilyo. Tagal na yung juice ng isang buwan. Pag sa Yossi, syempre pag Yossi, bibili ka ng isang magkano ga isang. So mas magastos pag sa Yossi. Sa lehitimong vape store raw niya binili ang ginagamit na vape. Kasi kaya siya pong tinatangkilik ngayon, mas practical po siya kasi once lang kayo bibili yung battery, tapos yung juice na lang po yung pinapalitan. Mas mura, matipid. Kumbaga sa akin po okay lang naman po. Yung mga bata po kasi minsan napapagbilhan. Pero habang kaliwat kanan ang pagtangkilik dito ng ilang Pilipino, may ugong naman ang planong pagbaba ng pagbebenta ng disposable vapes o e-cigarettes. Itinutulak umano yan ni Finance Secretary Ralph Recto. Sa pahayag ng kalihim, nakikita niyang dapat ipagbawal ang disposable vape products. Karamihan daw kasi sa mga disposable vapes ay hindi rehistrado sa DTI at wala ring excise tax. Pero ipapahatid pa raw sa Trade and Industry Department ang tungkol sa rekomendasyong ito ni Secretary Recto. Ayon sa DTI, may pag-uusap na gagawin silang dalawang ahensya. DTI ang nangangasiwa sa pagre-regulate ng mga vape at iba pang tobacco products. Ayon kay Recto, kung talagang sumusunod sa pagbabayad ng buwis ang mga manufacturer ng disposable vape products, hindi raw dapat bababa sa 3,000 pesos ang selling price nito. Samantala, suportado ng Department of Health ang proposal na ito ni Recto. Sinabi ng DOH na may health risk din ang pagve-vape kabilang na ang nicotine addiction at respiratory at cardiovascular disease. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko sa pagtangkilik sa mga mumurahing vape products at e-cigarettes. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, March 15, mawawala ng supply ng kuryente sa ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Kalaka, bayan ng San Jose, Lubo at Balayan, Batangas. Simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng construction ng topping pole at pagpapalit at paglilipat ng mga poste, kalin sa bayang row clearing ng mga linya. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Paano lalabanan ng antok? Siyempre, focus lang yung ang isip mo sa ginagawa mo para mawala yung antok mo. And then, kape. Ganun. Nice! Ay di, nagpapatugtog at kikinding-kinding ng kaunti. Pasayaw-sayaw ng kaunti. Ano ito, baka mahapo. Pagka inaantok ka, gala-gala ka lang para hindi ka antokin. Ganyan lang. Nice! Suntok-suntok lang sa hangin. Maya-maya, wala na yung antok. Wala po. Nagsa-cellphone. Nag-cellphone lang. Treadmill, nagte-treadmill. Kumakain ng madami. Kain lang ng kain. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sa madamong bahagi ng isang subdivision sa Santo Tomas City, natagpuan ang kalansay ng isang hindi patukoy na tao mag-aalas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa report ng pulisya, isang construction worker na naghahanap umano ng bayawak sa lugar ang nakakita sa kalansay na kaagad inireport sa opisyal ng barangay at sa pulisya. Kasalukuyang nakalagak sa isang punerarya sa lungsod ang natagpuang kalansay. Natuyo at nagkabitak-bitak na ang mga sakahan sa ilang barangay sa San Jose Occidental, Mindoro. Dahil sa matinding epekto ng El Nino, isinailalim na rin sa state of calamity ang naturang bayan. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagkabitak-bitak na ang mga sakahan at taniman ng sibuyas sa ilang barangay sa San Jose Occidental, Mindoro, bunsod ng nararanasang El Nino. Aabot sa 1,121 na magsasaka ng sibuyas ang apektado mula sa mga barangay ng Mabini, Bayotbot, Mangarin, La Corva, San Isidro, Magbay,
Kamburay, Bugbog, Morta at Sentral, habang 242 na magsasaka ng palay mula sa 7 barangay ang apektado ng tagtuyot. Ang ilang magsasaka, sinusubukan pang isalba ang ilang pananim na sibuyas para kahit papaano raw ay may pambayad sa kanilang mga pinagkautangan, habang ang ilan piniling pabayaan na lang ang mga pananim dahil mas madaragdagan pa raw ang kanilang gastos at wala na rin silang mapagkunan ng patubig. Natuyo na rin kasi ang ilog maging ang mga balon sa lugar. Ito na raw ang pinakamatinding epekto ng El Nino na naranasan sa bayan ayon na rin sa ilang magsasaka. Kaya nananawagan sila ngayon ng tulong mula sa pamahalaan. Base sa datos ng San Jose Municipal Agriculture Office, umaabot na sa 31 million pesos ang nalugi sa mga magsasaka. Dahil sa matinding epekto ng El Nino, isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng San Jose. Ang Quick Response Fund ng LGU gagamitin para matulungan ang mga magsasaka na lubhang naapektuhan ng El Nino. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ipakakalat ang mahigit 13,000 pulis sa Calabarzon sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa nalalapit na Semana Santa. Mahigpit namang tututukan ng pulisya ang mga lugar pasyalan at mga simbahan sa Holy Week. Narito ang report ni Denise Abante. Ilang linggo bago ang paggunita ng Semana Santa, nakalatag na ang deployment plan ng Police Regional Office 4A na magbabantay sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Inaasahan kasi ang pagdami ng bilang ng mga mananampalatayang bibisita sa iba't ibang simbahan sa rehiyon sa darating na Holy Week. Ayon sa Pro 4A, humigit kumulang 13,000 PNP personnel ang kanilang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ang PRO for Calabarzon pagdating dito sa mga event na to is maximizing its personnel. Ginagamit natin lahat yan in order to maximize na lahat ng lugar ay sinisigurado natin na safe at secure. Ayon sa pulisya, posibleng umabot daw sa mahigit 20 milyong deboto ang dadayo mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Sinisigurado natin dahil syempre ang ating mga kababayan ay magbibisita sa lahat ng simbahan, lalong-lalo na yung mga tanyag at tourist destination dito sa lugar na to. Lahat ng bayan na ito ay binibigyan natin ng karampatang bilang ng mga pulis ng sa gayon, ang ating mga bisita, hindi lang ang mga tao ng Calabarzon ay safe at secure sila. Bukod sa mga simbahan, mahigpit ding babantayan ng iba't ibang pasyalan sa Calabarzon. Magtatalaga rin ng checkpoint sa mga exit at entry points sa rehiyon, gayon din ang assistance desks sa ilang terminals at simbahan na siyang gagabay sa mga bisita. Paalala ng pulisya sa publiko, siguraduhin natin na ang ating pamayanan ay ligtas bago natin ito iniwanan. Isa-isang tabi po natin ang live updates, lalong-lalo na sa social media, dahil baka lang po tayo makainganyo ng mga may masamang intensyon. Habang tayo po ay magta-travel, siguraduhin natin na ang ating mga sasakyan ay naangkop at naaayon para sa pangkaligtasan ng kalahatan. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 70 simbahan sa lalawigan ng Batangas ang pwedeng bisitahin sa Semana Santa. Kaugnay nito, inilabas ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang Simba Trek o gabay na mga magbibisita iglesia. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa Batangas City, isa sa paboritong pinupuntahan tuwing Semana Santa ang Minor Basilica Immaculada Concepcion. Ang mga nagbibisita iglesia rito mula pa sa loob at labas ng Batangas. We are journeying, we are pilgrims here on earth. So yun ang inilalarawan ng banal na paglalakbay kung tawagin natin ngay bisita, iglesia. Ginugunita na rin yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus nung siya'y magpasa ng krus. Nasa lungsod din ng Most Holy Trinity Parish and Archdiocesan Shrine of the Glorious Cross. Sa hindi kalayuan, nariyan ang St. Mary Euphrasia Parish na madalas ding bisitahin tuwing Kwaresma. Kabilang ang mga simbahang yan sa inilabas na listahan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ng Batangas sa tinatawag nilang Simba Trek. Gabay raw ito ng mga pilgrims. We created 9 suggested routes dito sa province para sa ating mga churches, mga religious sites, and ito naman ay na-validate din ng Archdiocese of Lipa. May mahigit 70 simbahan at religious sites sa buong lalawigan na bukas para sa mga mananampalataya. Taon-taon daw ginagawa ng pamahalaang panlalawigan ang paglalabas ng gabay. Yung 9 suggested routes, hinati namin yan sa mga 14 and 7 churches. Kasi may iba gusto 7 lang. Yung iba naman gusto nila 14 talaga to complete the 14 Stations of the Cross. And depende yan sa geographical
circuit or factor nito, and of course yung mga special interest like historical churches. Para sa simbahang Katolika, hindi lang ito basta pamamasyal. May kaakibat daw itong sakripisyo. Mahalagang maintindihan na paraan din ito para mas mailapit ang koneksyon ng isang individual sa Panginoon. Talagang diwa ng panalangin, hindi ito excursion, hindi ito yung sayahan, picnic, kung hindi nandun talaga yung diwa ng pananalangin at pagsisisi, pagtitika sa mga kasalanan, tayo'y nakikiisa sa naging hirap ng Panginoong Hesus nung siya'y magsagawa ng 14 stations. Ipinapaalala rin ng simbahan na magdamit ng naaayon. Simbolo raw ito ng pagbibigay galang sa sagradong lugar ng panalangin at pananampalataya. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Makikinig po sa mga musika like rock band and yun lang. Ilalabanan po namin ang paggantok sa parang po ng pagkakape para po maisundo yung aming ginagawang trabaho. Kung kami ay naaantok, pinagpapatuloy lang po namin kung ano po ang aming mga ginagawa para po ang aming antok ay maalis sa admission. Nice. Wala po, naglalakad-lakad lang po. Kasi pagka nakaupo sa tricycle at walang masero, talagang nakakantok po. Kaya ang ginagawa, pagka nakakaramdam ng antok, titindig at medyo naglalakad-lakad po. Ganyan. Kailangan po medyo galaw-galaw po, stretching yung katawan, mga kamay para yun, mawala yung antok. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tatlong weather systems pa rin ang patuloy na makakaapekto at magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang shearline, amihan at easterlies. Sabi naman ng Pag-asa, posibleng humina ulit ang amihan sa mga susunod na araw, pero maaring may panibagong bugso ulit sa susunod na linggo. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces, Laguna, Batangas at Marinduque. Dapat ding maganda sa pag-ulan ng iba pang bahagi ng bansa, kasama ang Mindanao. Pinaigting ng Lipa City LGU ang ordinansa na nagbabawal sa mga pag-alagalang aso at pusa sa kalsada. Regular namang isinasagawa ang monitoring at anti-rabies vaccination upang tuluyang masugpo ang kaso ng rabies sa lungsod. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Mahigit 10 taon na raw nag-aalaga ng mga aso at pusa ang pet lover na si Rowena. At dahil sa hilig niya sa mga ito, naisipan niyang magtayo ng pet grooming business para makatulong din sa kagaya niyang pet lover sa Lipa City. Batid daw niya ang maaaring makuha mula sa kagat ng alagang hayop, kaya tinitiyak niyang bukod sa alaga ay may anti-rabies vaccine din siya. I make sure they are nourished and vaccinated. Kung ano yung recommended ng vets ginagawa. May anti-rabies vaccine na rin ang pet owner at groomer na si Elmer. Ito raw ay para ligtas siya tuwing mag-groom sa mga alagang hayop ng kanilang customers. Malaking bagay kasi yung bakunado ka kasi wala kang pangamba once na nakagat ka or na play bite ka nung sarili mong aso. Wala kang pangamba na nag-aalala ka na baka kung hindi ka magpabakuna is baka isipin mo mamatay ka, di ba? Napaka ano kasi itong rabies eh. Kaya hindi na dapat ipagwalang bahala. Ang mga pet owners na katulad ni Rowena at Elmer sa akop ng umiiral na bagong Special Ordinance No. 133-2023 o ang Companion Animal Regulation Ordinance of Lipa o CAROL. Nakapaloob sa ordinansa na dapat iparehistro sa Lipa City Veterinary Office ang mga alagang aso at pusa. Nakasaad din dito ang pagiging responsableng pet owner, ang pagkontrol at panghuhuli sa mga alagang walang tali at inabandona. Sabi ng City Veterinary Office, layo nito na mas mapababa ang kaso ng rabies sa lungsod. Noong taong 2023 kasi nakapagtala ng 11 kaso ng rabies sa 8 barangay sa lungsod habang 4 na kaso na ang naitala sa pagpasok ng Enero hanggang Pebrero mula sa Barangay San Benito, Antipolo del Sur, Quezon at Barangay Pangao.
ito ay naglalayo na ma-regulate yung pagdami ng pets natin dito sa Lipa because through the years talagang lagi siyang nagiging problema because of yung public health then number one. Tsaka yung mga risks na po pwedeng makuha sa mga stray animals like yung risk for animal bites, risk for other diseases, and also yung napaka-importante yung rabies. Patuloy naman ang pagtuturok ng Lipa City LGU ng anti-rabies sa mga alagang hayop at maging sa mga pet owners sa lungsod. We fully encourage that you register your dogs and cats. So, pag nasa barangay tayo, it's a must you register. Hindi man mababakunahan lahat. Ang pagbabakuna po natin ay libre palagi. Our vaccine, rabies vaccine is free. Ang registration po ang may bayad. One-time registration lang po. 50 pesos per head. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante. Balitang Southern, Tagalog. Umalo na sa halos 5,000 ang mga nagparehistro sa COMELEC sa Batangas City. Samantala, sarado mula March 28 hanggang 31 ang registration ayon sa komisyon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sinusuyod pa rin ng COMELEC Batangas City ang mga barangay sa lungsod para sa voter registration 2024. Halos 5,000 na ngayon ang bilang ng mga nagsumite ng aplikasyon para makaboto sa 2025 midterm elections. Malaki-laki na raw ang bilang na yan mula nang magbukas ang registration itong Pebrero. So far, the local government units, they're very cooperative, peaceful, and organized. Dahil marami ang tumatangkilik sa pagbabara-barangay ng ahensya, hindi pa raw sila makapag-schedule sa ngayon ng special registration for the vulnerable sector gaya ng senior citizen at PWD. So as far as we have catered from March, April na puno na. So yung May will make those adjustments to the vulnerable sector para balance, di ba? Kung magtutuloy-tuloy raw ang mainit na pagtanggap sa kanila ng mga botante, posibleng maungusan ng forecast na 20,000 registrants sa lungsod. May nasimula na rin silang satellite registration sa mall at universidad. Kahit Sabado, bukas sila sa pagtanggap ng aplikasyon. Pero sa abiso ng komisyon, hanggang March 27 na lang daw muna gugulong ang registration. Sarado raw sila ngayong Holy Week. Sabado de Gloria, wala. Normally wala. The previous years, wala. We base it on the old experiences. Kaya't mainam daw na samantalahin ng mga botante ang pagkakataong pumila habang inilalapit pa sa kanila ang pagpaparehistro. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. May babala si Mateo Gudicelli sa publiko hinggil sa National ID online scam gamit ang pangalan nila ng kanyang asawa. Samantala, ibinahagi ni Barbie Forteza ang ilang hamong naranasan sa pulang araw. Narito ang report ni Hazel Alvear. Pinag-iingat ng kapuso actor at Black Rider star Mateo Gudicelli ang publiko tungkol sa kumakalat sa social media na may 5,000 pesos cash assistance ang lahat ng may national ID. Ayon sa aktor, isa itong malaking scam. Sa kumakalat na post, kasama din ng aktor ang kanyang asawang si Sarah Geronimo. Parehong celebrity ambassadors ng Philippine Statistics Authority ang mag-asawa. Challenging naman daw para kay Barbie Forteza ang bago niyang proyekto na historical drama na Pulang Araw. Mabigat daw ang serye pero masaya daw sila sa set dahil magkakaibigan sila ng mga co-star niya. Pagbabahagi pa ni Barbie, isa raw sa mga naging hamon ay ang emotional continuity dahil hindi magkakasunod-sunod ang taping nila. Samantala may magtatangka sa buhay ni Bernard, makaligtas kaya siya rito. Ang mga eksenang yan abangan sa Love Die Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alvear, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakauling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.